Hi guys, ako nga pala si Charlie. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba mag-start ng PisoNet business and computer shop business. And i-share na rin sa inyo kung ano yung mga karanasan ko sa pagbi-business ng computer shop para kahit paano males na rin yung mistake na pagdadaanan ninyo. Disclaimer lang din, hindi naman ako expert sa gantong business pero gusto ko lang i-share yung mga nalalaman ko and experience ko. Unang-una sa lahat, dapat matao yung lugar na pagpepestuhan nyo ng computer shop. Kasi kapag nilagay mo sa liblib yan, wala rin maglalaro dyan. Or sa mga subdivision na may mga personal PC na mga bata, di masyadong pupuntahan ng mga bata yan dyan. Dapat ang kukunin nyo na pwesto is mga tabi ng palengke, squatter area, or yung mga bata na wala pang mga PC sa kanilang bahay. Or hindi nila afford pa bumili ng mga PC nila. Katulad dito sa amin, maraming bata dito sa harap namin na naglalaro. Kaya napagpasyahan ko rin na PisoNet business ang itatayo ko kasi tingin ko malakas siya sa mga bata. Number 2, dapat maganda yung PC na bibilin mo or high-end or kahit hindi naman high-end, basta ang gaming na PC. Kasi kung mababang specs yung bibilin mo, lalangawin lang yan kasi ang gusto ng mga bata ngayon is kaya nang laruin yung mga laro nila sa PC. Sa akin kasi ang gamit ko na PC is Ryzen 5 4600G. Binili ko to year 2022 pa. Kung gusto nyo palang bumili ng mga murang PC, mas maganda bumili kayo sa Gilmore. Kasi doon talaga ang bilihan ng mga pang PisoNet na PC. And mas makakamura kayo pag maramihan yung bili. And kung may kakilala kayo na nagbebenta doon. Sa akin kasi ang ginawa ko noon, pumunta ako sa isang shop ng PC, nagpa-quote ako doon. After ko magpa-quote doon, nagpa-quote naman ako sa iba. Hanggat marami ako napunta na PC. Tapos kung alin yung pinakamababa, yun yung kinuha ko. Tapos hindi pa nagtatapos doon. Bali, hindi ko sinabi sa kanya nagpa-quote ako sa iba. Bali, nangingi pa ako sa kanya ng discount noon para mas bumaba pa yung presyo. Yun na. Nakakuha ko ng murang PC. After nun, nung mga sumunod na pagbili ko ng PC, sa kanya na ako kumuha ng PC. And okay naman yung mga PC yung binili ko sa kanya. Bali yung nga pala, nagsimula ako sa 3 PC lang. Tapos meron akong personal PC nun, pinarent ko na rin siya, bali naging 4 siya. Tapos hanggang sa dinagdagan ko na ng dinagdagan, bali kasama yung kita ng pagtatrabaho ko and yung kita rin ng PisoNet, nakabili ako ng 13 na PC. Bali 13 PC nga pala yung dito sa computer shop ko. Basta yun, dapat maganda yung specs niya and siguro sa panahon ngayon dapat ang RAM na ng PC nyo is nasa 16GB or 32GB. Tapos siguro dapat naka-SSD na rin ang PC nyo kasi kung HDD pa yung gamit niyo or hard drive, medyo mabagal yan. Pwede namang hard drive basta ang ilalagay nyo lang is yung mga laro, hindi yung mismong Windows. Tapos ang pangatlo is dapat maganda yung internet na papakabit ninyo. Kasi kapag medyo mabagal, halimbawang mga nasa 20 Mbps na, pwede naman siya pero kapag maramihan na naglalaro, baka maglag na yung ibang mga player. Baka magreklamo lang din sa inyo. Sa akin kasi ang internet ko is 200 Mbps. Tapos meron din akong dalawang internet, PLDT and Converge. Bali, kung mawalan man yung isa ng internet, meron akong backup. Tapos yung halimbawa, yung internet ko PLDT sa computer shop, yung Converge ko naman, pinaparentahan ko siya dito sa amin sa mga kapitbahay namin ng 800 per bahay. Tapos 5 lang sila dapat na gamit or 4 lang. Ilimitahan mo pa rin. Number 4 naman is dapat alam nyo yung mga games na nilalaro ng mga bata or player ninyo. Ang madalas naman na mga laro ng bata ngayon is Crossfire, Roblox, Valorant, GTA 5, Fortnite, Dota 2, LOL,
Sa ngayon, yun yung madalas na nilalaro ng mga bata. And dapat lagi nyong ina-update yung mga laro ninyo. Kasi kapag napabayaan nyo na hindi nyo ina-update yung games na naka-install sa mga PC ninyo, bali i-update pa ng mga player ninyo yung laro ninyo sa PC. Bali matatagalan pa sila bago maglaro. Kaya dapat i-sure nyo lagi na naka-update lagi. Number 5 naman is dapat laging malinis yung computer shop ninyo. And lagyan nyo ng aesthetic na ilaw. LED light na nilalagay sa mga gilid-gilid na computer shop ninyo. And mas maganda yung mga PC ninyo is may RGB lights na. Kasi pang-attract din sa mga bata yun. Pati mga keyboard ninyo, mouse, attract sa mga bata yan. Number 6 naman is dapat lagi kayong active sa mga concern ng player ninyo. Kasi yung iba niyan may mga concern sila na sira yung keyboard, sira yung mouse, alag yung PC na to, walang sound yung headset. Yun yung mga kadalasang concern ng mga player ninyo. Kung malag yung PC ninyo, pwede nyo namang linisan yung RAM nun gamit yung pambor. Bali, lilinisan mo lang dun yung parang board niyan. Pupurain mo lang yun para matanggal yung mga alikabok niya. After, nagbabrush mo, tapos ikabit mo na lang ulit. Effective yun, 100%. Alin kadalasan na ginagawa ko sa mga PC ko kapag naglalag siya. Tsaka dati pa ginagawa ng mga batikan na nagbabantay dati nagko-computer pa. Sa number 7 naman, siguro pagka after mo nang matay yung computer shop, after a month or 2 months, set ka ng tournament dyan. Kung ano yung pinakamalakas na nilalaro ng mga player mo, magpa-tournament ka nun. Para dumami pa yung player mo and maghatak pa sila ng ibang player na pupunta sa shop mo. Kahit mababa lang naman yung price mo, okay lang yan. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Kumbaga, ang goal lang naman nun is mahatak mo yung ibang player and maengganyo pa maglaro yung mga player mo. Yun lang guys, sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko ngayon. Yun lang naman base lang sa experience ko sa pagbibusiness ng computer shop. Bye guys, sana may natutunan kayo sa akin. Love you all.